no? State of blessedness. So I was just thinking a while ago, habang binabasa yung scripture reading natin, sa ano po yun? Kuya Bayo, excuse me. Sa Genesis po yun, tungkol po yung kay Abraham. And the promise of God to Abraham is, sabi ni Lord, pagpapalain kita. Tapos, dahil sa pagpapala, sabi ng Panginoon, ikaw ay magiging pagpapala sa iba. So, He is blessed, and now, He is going to bless others. At sabi pa ng Panginoon, pagpapalain ka rin ng iba. Ang sino man magpala sa iyo, sabi ng Panginoon, pagpapalain ko rin. Wow! Amen. Sabi ni Lord kay Abraham, pagpapalain kita. Tapos, dahil pinagpala kita, magiging pagpapala ka sa iba. Pero yung pagpapala niya will attract, mag-a-attract ng pagpapala mula din sa iba. At pati mga bansa, pagpapalain ko sa pamamagitan mo. Amen. So that's what we are. Mga kapatid, bakit? Sapagkat mga inapo tayo ni Abraham dahil kay Jesus. That's why we are called spiritual Israel. Kahit pagano tayo, spiritual Israel tayo because of Abraham in Christ Jesus. The promise of God to Abraham is that we will be blessed. So on that note, ang topic natin, we are being held to a state, sa isang kalagayan na talagang pinagpala. We are being held to the state of blessedness. Amen. Isang kalagayan na pinagpala. Amen. Pakitingnan nga po yung katabi, pinagpala po ba yan? Amen. Pinagpala po ba yan? We will be seeing in a while. Malalaman natin kung ano itong ating pinag-uusapan. Kuya Beo, it returns. Sorry, may napipindot po yata ako. Okay, so let's see the next slide. Can you show the next slide, please? Okay. So, nakikita nyo? Okay. Kikita nyo, patong-patong yung sasakyan. And this happened in Cebu. Dahil kay Bagyong Tino. 200 po more than 200 ang namatay. Si Uwan naman is 27 ang iniwang patay. Si Uwan, So, and because of this, there are reports na yung mga sasakyan nila, actually, imabot ng 7 kilometro yung, inaanod hanggang 7 kilometro yung mga sasakyan nila sa palayan. So, when the Billionaire News pinakita, yung mga sasakyan, siguro mahigit 20. Pero yung iba kinuha na daw, nakalubog sa palayan, sira-sira dahil sa bato. Nakalubog doon sa mga putikan. So, it's really a devastation. Okay, the next picture. And because of this, our government, the palace declare what? A 1-year state of national calamity. So, nagdeklara ang ating Pangulo ng tinatawag na state of calamity. So, we are in the state of calamity, people. Ang ating bansa, 1 taon ito. Pero it can be lifted up, depende sa recovery. So, nasa state of calamity tayo dahil doon sa Bagyong Tino at saka sa Uwan. Bakit kailangan magdeklara ng state of calamity?
Well, according to the caption, ang sabi rito, to speed up what? Disaster response. Okay. Is speeding up disaster response. The next slide will tell us it is a formal act of government that triggers emergency power. Pag nagdeklara kasi ang gobyerno natin ng state of calamity, mayroon silang emergency power na hindi kinakailangan dumaan doon sa mga protocol. Halimbawa, kung bibili ng mga gamot, wala nang bidding-bidding na kailangan. Na ginagawa pagka wala namang kalamidad. May mga proseso pagka bibili ng mga kagamitan para sa taong bayan, may mga dadaarang proseso. Pero pagka nagdeklara ka ng state of calamity, these things is removed. Kaagad-agad pwede kang bumili at ipamigay sa mga tao. Kasi kung walang state of emergency, baka abuti pa ng isang buwan, bago ka makabili ng rubber boat, you will going to ask for money, you're going to let it approved by some agency, then you will have this bidding. Maraming proseso madadaan, baka isang buwan ka pa makabili ng mga gamot, patay na yung iyong sasak luluhan. Gano'n naman kasi ang proseso ng ating gobyerno para maiwasan yung tinatawag na korupsyon. May proseso. Pero mahusay pa rin ang mga tao natin sa gobyerno. May proseso na they can circumvent the process in order to do some corruption. Nasa puso kasi ng tao. Masama ang puso ng tao. Kaya kailangan ma-born again ang bawat isa. Amen? Yes. Kasi ang pag-asa natin talaga si Jesus na manahan sa ating puso at magkaroon tayo ng katuwiran niya. At magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Hindi tayo makagawa ng anumang masama. That's why malaking bagay ang mga born again sa bansang ito. Amen. Because we do not tolerate, we do not condone wrongdoings. Ayaw natin ng mga masasamang gawain. Pero minsan, nalulusutan tayo, mga Kristiyano, because of lack of wisdom. Minsan kulang tayo sa talino, mga kapatid, nalulusutan tayo ng kaaway. Yung dapat mong desisyonan na tama, hindi mo dinidesisyonan sa loob ng iyong tahanan. Kasi marahil ikaw ay natatakot. Hindi mo tinatayuan kung ano ang tama. We fear and we lack wisdom. We will elaborate on this later on. So, it triggers emergency power, unlock funds. Amen? Unlock funds. Ano ibig sabihin? Kahit hindi inallocate ng Congress, the President can get funds anywhere from the departments in order to use the funds for the people. Amen. Kasi kahit presidente ka, hindi ka pwedeng basta-basta kumuha ng pera. Pero pag nagdeklara ka ng state of calamity, aka na yung pera mo. No, wala kang choice. Walang choice yung mga departamento. They can realign their budget and money, DepEd, DPWH, and everything. Kung mayroon silang mga surplus, the president can get that. And even the president can get from yung kaba ng bayan in order to use the money immediately without any delay sapagkat may state of calamity. Kailangan na ng mga tao ang pagkain. Kailangan ng mga tao ang tubig. Kailangan makapagpatay sila ng bahay. So it unlocks fund. Tapos it activates life-saving measures. Ano naman ibig sabihin ito? Ito na nga po. So, kailangan mong mobilize lahat ng mga resources ng government para lamang mabigyan ng atensyon ang Cebu, mangyayari ito. Bakit? Sapagkat you have the emergency power. Pero you have to declare a state of calamity.
So mayroong ganun ang ating gobyerno eh. Parang sa ganun, masakluluhan kaagad ang mga nasalanta ng bagyo. Dagdag ko pa, according to the National Disaster Risk, another slide, according to the National Disaster Risk Reduction Management Council, NDRRMC, yung tumutunog sa telepono nyo. Maya-maya. Warning. NDRRMC, a city, a municipality, government or region may be declared under the state of calamity when the scale of disaster exceed the capacity of local communities to cope using their own resources. Pwedeng magdeklara din ng mga probinsya pagka yung sakunang dumating, hindi kakayanin ng pera nila sa kasalukuyan. Pag nagdeklara sila ng state of emergency, they can get funds from the national government para punuan ang pangangailangan na kanilang probinsya. So, maganda ba yung state of calamity? Maganda ba? Napakagandang probisyon. Sapagkat, sinong pinapaboran dito pag may state of calamity? Yung mga nasalanta. Ayan. So in the same manner, mga kapatid, we are being held, mayroon ding state si Lord, no? Bagamat we cannot find the word state of blessedness in the Bible, but we are held up in the hands of God and declared, you are in the state of not calamity, but blessedness. So alam nyo na, may idea na kayo. Pag nilagay ka sa state of blessedness, alam mo na. Sinong priority? Ikaw. Sinong papaboran? Ikaw. And God will use every resources of Him for your good. Hallelujah. Do we need a state of calamity? We need. Do we need a state of blessedness? More than the state of calamity. Well, actually, the state of calamity is just but a addendum to the state of blessedness. Blessed ka. Blessed ka ni Lord. Kaya nakakatanggap ka na ng dilata, spaghetti, pak. Nag-date kami ni Mrs. kagabi. Kumain kami sa labas kasi wala si Bea. Habang kumakain kami, yung katabi ko, nag-uusap sila, wala ka ba bang Quezon City ID? Sabi, magkakatabi lang kasi yung kainan. Wala ka ba? Bakit? Bakit kailangan mo yung Quezon City ID? Mamimigay daw si Mayora ng mga aginaldo pack. Pagka wala kang ID, hindi makakatanggap. O sino na rito nakatanggap ng aginaldo pack? Yung kausap ko, nakatanggap na yung isa. Kaya sila niya, kumuha ka ng Quezon City ID. Nakatanggap na ba kayo ng aginaldo pack? Wala pa? Oh, mas mapalad. Maswerte ba? Mapalad yung katabi ko. Tapos yung isa ay tumanggap na daw, namimigay na si Mayora ng aginaldo pack at kailangan ng ID. Now, you are going to receive that. Just wait. You will going to receive that. It is not because of the state of calamity, but because of the state of blessedness. The state of calamity is being concocted because you are blessed. Of course, it is for the people who are not believing the Lord Jesus Christ. But if it comes to your hands, if it comes to you, napunta sa kamay mo, ang dahilan nun, because you are in the state of blessedness more than there is a state of calamity. Kasi pinagpala ka ng Panginoon. Amen. And we will going to realize today, as always mentioned in this pulpit, when we talk about blessings, it is not just material things. Amen? Kaya, hindi pwedeng wala tayong patotoo. Hindi ka nakakatanggap ng material na bagay, wala kang matotoo, you have. And we will going to realize it as we go on. So, ang intro to topic natin is Ephesians chapter 1, verse 3.
this is the very verse that tells us that we are indeed in the state of blessedness. Ikaw at ako ay nilagay sa kalagayang pinagpala. You need to believe it. You need to believe that. Hallelujah. Because that is the very understanding, that is the very notion of understanding that can lift you up into a happy Christian. Pagka palagi mong naiisip na ako'y nilagay pala ako ni Lord sa state of blessedness, you will going to be joyful. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, let my joy be complete in you. Paano makukomplete, Lord, yung joy mo sa akin? In understanding, one of it is understanding that we are being held in the state of blessedness. You are blessed. Lahat ng resources ni Lord, minomobilize niya for you. That's why Paul says, everything works together for good to them that love God. That is the emergency power that the Lord is being utilized everything for your good. Hallelujah. And so why feel bad? No. Feel good. Think of this, na tayo'y nakalagay sa isang kalagayan ng pinagpala. Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Ano sa Tagalog ito? Ano ba kayong Tagalog niyan? Medyo may konti tayong i-correct later on. Purihin ang Diyos, di ba? Tama? Sa Tagalog nyo? Ephesians 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na pinagpala niya tayo ng lahat ng espiritual na pagpapala sa kalangitan kay Kristo Jesus. So the verse tells us that is it all? Mayroon pa bang natira? Mayroon pa bang natitira? Mayroon ka ba bang natitira, Lord, na hindi binibigay sa amin? The verse says, wala na. Tama. Kasi, He has blessed us with, can you say after ma? With all. Pastor, bakit hindi ako nakakaranas ng all na yan na sinasabi mo? We will be studying it under the stipulation. Sabi ko kanina, we lack wisdom. Ay sabi ni James, nagkukulang ba kayo ng karunungan? Humingi kayo sa Diyos. Kasi sometimes we are not availing all the spiritual blessings of God simply because we neglect. We don't have the wisdom. So, be ready to know the secret. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Who is the one who blessed us? The Father of our Lord Jesus Christ. With all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Pastor, spiritual pala yung blessing ni Father God sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Spiritual. Asan, Pastor, yung material dyan? Guys, I'm telling you today that everything before God is spiritual. Yung material na bagay ay, if I will going to percentage it, it is just but 1%. 1%. The 99% of blessing is spiritual.
Well, actually 100%. I would like to say 100% of blessings. And maybe if we will consider it, the material things are just but 1%. Really, Pastor, 101 na. 100. Ipalagay natin. But the 100% is spiritual blessings. Only 1% is material. Mga kapatid. Nang sinabi ni Pablo, sabi ni Pablo, I cannot recall the verse, but I think it is in Romans chapter 8. Kung hindi ipinagkait ng Diyos Jesucristo na ibinigay sa atin, ano pa kaya't ipagkakait niya ang mga material na bagay sa inyo kasama si Kristo? Can you find that verse? Guys, kung hindi it is in Romans chapter 8. If God did not spare Jesus Christ, that He gave it to each one of us, ibinigay si Yesu Cristo sa bawat isa na matay para sa ating kasalanan, ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, ano pa kaya hindi niya ibigay ang material na bagay? Ano pa kaya hindi niya ibigay ang mga material na bagay kasama si Yesu Cristo? To elaborate it, kung ikaw ay binigyan ni Lord ng 1,000,000, ipagkakait ba niya ang piso? That is the argument. Mga kapatid, kung binigyan ka ng 1,000,000, spiritual, all the blessings, 1,000,000, and Paul is saying, ipagkakait ba niyang ibigay sa inyo ang piso? Ha? Come to think of it, ipagkakait ba? Kaya kung nag-iisip kayo, pinagkakaitan kayo ng Diyos, huwag na huwag. Because 1,000,000 is given to you, and He will not withhold that 1 peso, which is the material things that the Lord will give you. Do you have the verse already? Ate Joy? Kung ang sarili niyang anak, ito, limi-limiin natin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Ano si Yesu Cristo sa Diyos? He is everything to God the Father. Oh, hallelujah! Hindi niya ipinagkait. Po sinasabi ko, kung may 1,000,000 ng Diyos, hindi niya ipinagkait 1,000,000 ibinigay sa iyo. Nawala. Sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay. Natatakpan. Hindi kaya niya ibigay, natatakpan kasi dito yung, hindi kaya niya ibigay ng masagana. Wow, yun ang naumit ko pala doon sa aking paraphrase. Hindi kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Hindi kaya niya ibigay ng masagana ang piso. Okay. Shall we say, yung candy? Hindi kaya ibigay yung masagana yung candy sa atin, ibinigay nga niya ang 1,000,000. Lord, you are good. Kaya yung mga material na bagay, mga kapatid, kasama yan sa spiritual. Kasama yan sa spiritual. Because everything emanates from spiritual. Nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng buwan, ng araw, simply because God is there. He is a spirit. Ang Diyos ay espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Everything is spiritual in the beginning. Nagkaroon lang ng mga material na bagay because God decided to create those things. But even without it, God remains God. And He created material things. And material things are nothing to Him, but maybe a 0.001%, as I mentioned a while ago. In contrast, 1,000,000 piso lang ang katulad, ang katumbas ng mga material na bagay. Pero bakit ito ang kinahuhumalingan ng mga pagano? At minsan yung mga Kristiyano nag-aalala, kinakahumalingan din yung mga material na bagay. Kaya nung sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa sa inyong kakanin
Iinumin, material na bagay. Amen. Sabi ng Panginoon, ang mga pagano lang ang nababalisa dito. Pero kayo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ipagkakait ba yun ni Lord? Mga kapatid, Pastor, hindi ko na tatanggap yung mga sinasabi mo. Hindi ko nararanasan yung Pastor. So, we need to understand and we need to believe. And we need to have wisdom as we move on to the stipulation maybe. 3 points outline. State of blessedness. State of blessedness. We will be talking about the specifics of it para hindi tayo nalilito. Ano ba yung pagpapala na ibinigay ng Diyos na tayo ay nilagay niya sa state of blessedness? And He is now has the emergency power. Well, the Lord doesn't need emergency power. Yung gobyerno lang natin ang kailangan niya. But the Lord has the power as an inherent power to utilize everything for our good. So, specifics. Then we will be talking about the source. Alam naman natin sinong source, ang Diyos. Then we will be talking about the stipulation. The stipulation has to do with the condition. Para mapanatili yung state of blessedness, kailangan may condition. May nagagawa tayong bahagi natin. Hindi lahat sa Diyos. God can do His part, pero mayroon tayong bahaging gagawin. Human responsibility. Palaging ganyan ang Biblia. Balanse ang Biblia. Meron sana akong pang-apat. Nababasa niyo ba yung pang-apat? 3 S kasi ito. Gayain ko si Pastor Ane. Yung isang S, inalis ko na rin. Okay. Ano yung isang S na ito? Ito si Pastor Ane, si SP. No, yung pang-apat na S niya, inalis na niya. Pampahaba. Itong pang-apat na S dito sa akin, si Sister Melissa. Pang-pahaba din, nalis ko na. Okay, 4 na S kasi, 3 na lang kasi, baka magutom kayo. Basahin ko sa inyo yung verse. Hindi niyo ba nababasa? Ang sabi ng isang verse ito yung pang-apat. He who finds a wife finds a good and receive favor from the Lord. He who finds a wife finds what is good and receive favor from God. Yung asawa, bahagi yan ng blessing. Okay, kaya yung nakakasumpong daw ng asawa ay nakakasumpong ng magandang bagay. Amen. At tumatanggap ng pabor mula sa Diyos. Mahabang usapin ito, kaya inalis ko na lang. Manatili na lang tayo sa specific, sa source, at saka sa stipulation. Okay, state of blessedness. Number 1 is specifics. Ano ibig sabihin ng specific? It is an adjective. Number 1, clearly defined or identified. Kailangan maliwanag na clearly defined. Ano ba talaga yung state of blessedness? Ano ba yung sinasabi mo, Pastor, that pagka ikaw ay blessed? Blessed ako. Ano ibig sabihin nun? No? Let's study the specifics. The clearly defined. Kasi ang Bible talagang maliwanag naman, magpaliwanag ang Bible. Defined ng Bible ang bawat terminology. So including the blessedness, defined niya yan. Kaya lang, huwag mong ipipilit yung naiintindihan mo sa salita. Unawain mo kung ano sinasabi ng Biblia doon sa salitang sinasabi niya. Hindi yung nauunawaan mo. Sapagkat iba ang nauunawaan ng tao pag pinag-usapan natin yung blessing. Amen?
Iba ang sinasabi iba ang definition ng Biblia pag sinabing blessing. So ang example natin dito, increasing the electricity supply only until it met the specific development needs. So clearly defined. So we will going to define blessedness. Nabanggit ko sa inyo nung isang araw na yung blessing, hindi, yung salitang blessing, hindi ginagamit ng Biblia sa material na bagay. Okay? Saan ginamit yung blessing doon sa Ephesians chapter 1 verse 3? Sa spiritual na pagpapala. God has blessed us with all spiritual blessings. Yung material kasi, it is just but a byproduct. Produkto lang ng spiritual. Kaya, yung 1 million kumpara sa 1 piso, ang talagang totoo, yung 1 million. At yun ang tinatawag na blessing. Pero yung piso, yung material na bagay, hindi blessing. Blessing na rin, pero to be strict with the Bible, it is not a blessing. That's why I said to you the other day, when the Lord says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, spiritual yun ang importante, and all these things will be added. Yung material na bagay, addendum lang, addition. And my God will supply all your needs. It is a provision, it is a supply. Kaya lang, itong si Satanas, yung terminology, dinidilute. Kaya ang tawag natin sa mga material na bagay, blessing. Alam niyo bang agenda ni Satan dyan? For you, for the people, well, hindi naman siguro, kasi let me begin with, I will go back to that. Sa Old Testament kasi ganito. Nung nagkasala si Adam and Eve, nawala yung spirituality nila. Pero the good thing about humanity, about human, inilagay na ni Lord sa mundong ibabaw na ito yung chain of supply sa mga material na bagay. No, inilagay na ni Lord yung chain of supply sa mga material na bagay. Kaya bagamat nagkasala si Adan at saka si Eva, people are safe in this earth kasi inilagay na ni Lord yung blessing. Ang blessing sa Old Testament, purely material things. So para sa inyong kaalaman. Okay? It is material. Kaya pag nagbasa kayo ng Old Testament, ang sabi ng Biblia, si Job ay pinagpala, he uses the word pinagpala, ng doble-doble. Nagkaroon siya ng maraming kayamanan, material. Nagkaroon siya ng mga anak, ang gaganda, material. At pinagpala siya ng gusto ng Diyos. So the Old Testament will tell us that the blessing is material. The blessing is material. That is the Old Testament. Kasi wala nang magagawa ang Diyos. The spirituality of human are already dead. Patay na. Pero dahil mabuti pa rin ang Diyos, the summum bonum of God na tinatawag, His goodness remains. Wala Ginawa na niyang mag-i-evaporate ang tubig, aakyat sa langit at uulan. Kahit nagkasala si Adan at saka si Eva, in place na yung mga blessing na yon. Kakain si Adan at saka si Eva, no? Mag-i-enjoy sila sa gawa ng Diyos. But this time, purely material blessings. Kaya ganun din ang atas ng Diyos kay Moses. Pag ang tao ay ganito, sinunod ako, pagpapalain ko sila. Dadami ang kanilang mga bakahan. Dadami ang kanilang mga ari-arian. Those are the blessings in the Old Testament. Material. Pero nang dumating ang panahon sa pagtawag ng Diyos kay Abraham, gustong ilipat ng Diyos
ang katotohanan ng totoong pagpapala, that the blessing is spiritual. Kaya, kung sasabihin nyo sa akin, Pastor, sa Old Testament, yung mga material na bagay, blessings ang tawag. Opo, aminado ako dyan. Pero the Lord wants to turn it, ang katotohanan ng totoong blessing ay spiritual when He called Abraham. Ayan, ang tinawag niya si Abraham, by faith, it is no longer material, it is no longer physical, it is no longer food. Ang sabi ni Isaiah, man shall not live by bread alone, but by the very word that proceeded out of the mouth of God. Ano ibig sabihin? Hindi lang sa material, darating ang panahon, ang tao ay mabubuhay sa tinapay, kundi sa spiritual. Kaya mula doon sa pagkatawag kay Abraham hanggang sa panahon natin, ni-reverse. The true blessing is spiritual now. Because when you have the spiritual, you will have the material. If you have the material, you may not have the spiritual. Pinagpala ka ng gusto, pero wala kang spiritual. And that is not the original intent of God. He wanted spiritual first, then we will have the material. That's why in our time, ang blessing na kasanayan, kasi nanggaling sa Old Testament, ang mga material na bagay tinatawag na blessing. Pero ulitin ko sa inyo, pag nagbasa kayo ng Old Testament, ay ng New Testament, hindi tinawag ang mga material na bagay na blessing. Sa Old Testament lang yon. Ang ginawa ni Satan, pinapagamit sa mga Kristiyano. At pag ginamit ng Kristiyano, nagkakaroon ng maling pagpapakahulugan. Sinong pinagpala? Oh, hallelujah. Sa spiritual ba o sa material? Both. Alam nyo, if you are in the state of blessedness, yung state of blessedness, let me give you a little definition of the state of blessedness. Yung state of blessedness, you know your life that it is in the hands of God. You know that one day when you die, you will go to heaven. Yun yung state of blessedness. Kaya ano man mangyari in between, you are still in the state of blessedness. Kaso ang nangyari, natapilo ka, nakapulot ka ng 1,000, blessing. Tama. Si nanay, nakapulot ng 1,000. Blessing. Anong tawag natin doon? Uy! Blessing. Dahil sa notion na ganon, at hindi mo naintindihan ang totoong blessing na spiritual, yung isang nadapa, nabagok ang ulo, is it blessing? Yung isa nadapa, nakapulot ng 1,000, blessing yan, kapatid. Tapos ikaw nadapa, nabagok ang ulo mo, dumugo. Is it a blessing? Ha? Is it a blessing? Sa unawa natin ngayon, hindi na. Pero actually, it is still a blessing. Because you are called to be a Christian, and you are a child of God, and you know who you are in Christ, and one day you will go to heaven. That is the state of blessedness. Kaya nadapa ka man, nabago ka, blessing pa rin. It will work for good because you love God. Hindi mo lang naintindihan kung alin ang blessing doon. But for the people of God, anything that will happen to you, negatibo man yan, you are in the state of blessedness, people.
ginawa kang prinsipe ng Diyos, nung ikay naging prinsipe na, kumakain ka ng mga masarap na bagay, wow, blessing. Pero yung prinsipe, minsan, napapalaban at nasusugatan sa gyera. Blessing pa rin ba yon? Kasama yon sa pagiging prinsipe. Mga kapatid, that's why we need to understand what the Bible, what is the New Testament usage of the material things. So as we see, kasama siya sa blessing, pero that is just but a small portion. If you are spiritual, blessing material things will always follow, as promised by the Lord. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added. Ang tanong ko, mayroon na ba? Pag sinabing added, meron na, wala pa? Yung material na bagay, added. Meron na! Parang pumila ka sa catering, sa handaan natin. Wow, punong-puno na yung plato mo. Sabi nung taga-sandok, "Uy, halika, dagdagan ko." Yung dagdag ba, importante? Kahit wala yung dagdag, enough na. Yung material na bagay ba, importante? It is important, but you should not see it as most important because spiritual is the best. Amen? Spiritual is the best. Kaya ang blessing, spiritual. Ang mga material na bagay, addendum, supply, provision. Pag tinawag mong blessing yung material na bagay, napapalit mo ito sa totoong blessing. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung nadapa, nakapulot na 1,000. Minsan, yun na yung tinatawag nating blessing. Uy, blessing yan. Pero Kristiyano ka, nadapa ka, nabagok ang ulo mo, dumugo. Hindi mo na matawag na blessing, yun curse na yun. Di ba? Is that a curse? But if you are a Christian, there is no condemnation anymore for a Christian. Everything is a blessing. And you will realize later on kung bakit nabagok ka. Kasi mabubundol ka pala ng truck. Kung hindi, in-installed ka muna ni Lord doon sa pagkabagok mo sa bato. It will always work for good. Why? Because God protected you. You are being held in the state of blessedness, people. Walang aksidenteng nangyayari sa atin. Kaya wala tayong pagsisisi, wala tayong reklamo. Amen? Nasa kamay tayo ng Diyos. Kasi magpasya ng tama, huwag matakot. Sa panahon ngayon, ang mga kabataan natin, hindi na natatakot sa atin. Pero kung may karapatan ka magpasya ka ng tama, huwag kang matakot. Para maituwid ang ating mga kabataan. Minsan natatakot tayo kasi pag naging masama ako sa aking anak, sino nang mag-aalaga sa akin? Matanda pa naman ako. Natatakot ka. Di mo ba na pag-iisip-isip kasama mo ang Diyos? You decide right with wisdom. And with wisdom is that you depend on God. Hindi mo sinasawata ang mali. Sapagkat natatakot ka, baka bumalik sa iyo. Anong kakatakutan mo kung yun ang wisdom at kung yun ang tama? Magdesisyon ng tama upang sa ganon, you will receive even more blessings from the Lord. You will receive even more addendum, provision, supply from Him. O ngayon, ano ang blessing na tatawagin nyo? Sinong blessed spiritually? We are. Tingnan nga uli ang katabi. Blessed ba yan?
Pastor, material eh. Mamahalin ang suot eh. Pero tingnan natin, baka naman dukha sa spiritual. Hindi blessed sa spiritual. Okay. So the context of Ephesians chapter 4, verse 3, ito yung binabanggit natin kanina sa English, sa Tagalog, purihin ang Diyos at Ama, yung kasunod na slide please, after that. The context, ayan, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yun ang blessing na tinatawag ni Pablo. O bless niya tayo ng espiritual. Ayun ang kasi importante. Material things will just follow. Kaya ang sabi ng dagdag na lang, ang tao hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. If you do so, God is on your side. Now, ano ang context? Paano daw niya tayo pinagpala? Okay? Pinagpalang spiritual particularly. Paano tayo niya pinagpala? Ito yung enumeration ng pagpapala. Tingnan nga ninyo kung may sasakyan dito, kung may bahay dito, may bagong damit ha. Sabi ni Pablo, pinagpala tayo ng Diyos. Verse 4, bago likhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, banal, pinili, pakikipag-isa kay Kristo. May bahay ba dyan? May house and lot ba dyan? May house and lot ba dyan, guys? Nakakita pa kayo ng mamahaling relo dito? Sinabi, pinagpala tayo ng Diyos. At dahil dyan, magkakaroon kayo ng bagong Rolex. That is not the way it is. The context will tell you what is true blessing. Pinili, banal, at pakikipag-isa kay Kristo. The following verse, pinili niya tayo. Ito yung mga kasunod na verse. Sinabi ni Pablo sa taas, pinagpala tayo ng Diyos, blessed tayo, by blessing tayo kay Lord. But the blessing is not materials. So sad, guys. If you are looking for a blessing materials, umuwi na kayo. Because the Bible is not teaching blessing is a material. Sinong gusto ng blessing na material, mapuprostrate kayo dito sa teaching na ito. Andiyan pa ba kayo? Sunod natin. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Verse 7, tinubos tayo. Number 1, pinili. Pangatlo, tinubos. Nakakakita ba kayo ng dollar dyan? Ngayon, tingin sa katabi. Yan ba'y pinili? Yan ba'y tinuwas? Therefore, he is blessed. Amen? Therefore, he is blessed. Pastor, walang relo. Gusgusin ng sapatos. Ni walang pumada yung buhok. Paano mo masabing blessed yan? Iba kasi ang blessing sa Biblia. Pinili, tinubos, ituloy natin. Ganon kasagana ang kanyang kagandang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ng lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya. Adopted by God. Hallelujah. Adopted by God. Sa pamamagitan ni Kristo, palaging si Kristo, ayon sa kanyang plano. Na maging Kanya. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban.
Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili at hinirang. You were called and chosen. Are you called? Are you chosen? Yun yung pag-igihin natin kasi yun ang totoong blessing. Napinirang talaga tayo. Talagang pinili tayo ng Diyos upang parangalan ng Kanyang kaluwalhatian. Verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. You were saved. Salvation is the true blessing. Being chosen is a true blessing. Being adopted is a true blessing. Being elected is a true blessing. The election here is not for individual but for the church as a whole. Mga kapatid, itunod natin at sumasampalataya sa Kanya sa pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak. You were sealed by the Holy Spirit. That is another blessing as far as Paul is concerned. Nasa atin ang Holy Spirit, ang Espiritu ng katibayan na nakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayoy ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Ito ang kayamanan natin, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Pagka sa atin ito, I tell you, everything will be added. But even without addition, we are complete. We are complete. That is why, sabi ni Pablo, contentment with righteous contentment is great gain. Pagkakontento ka, mayaman ka na. Kahit wala ka ng mga material na bagay. Amen. Hallelujah. Kasi kumpleto ka na. Kung may bago kang sapatos, may sasakyan ka, may promotion ka, may bahay ka, addition lang yan. But even if without addition, your life is complete and you are blessed. That is the meaning of blessing in the Bible. Don't mistake it to material things. Huwag nating mamaliin ang gamit ng Biblia sa blessing. Pinili, tinubos, sinilida ng banal na Espiritu, iniligtas. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kaya nung nagturo si Jesus sa Matthew chapter 5, 3-10, next slide, Jesus taught us that blessedness is actually an internal. Ang blessing, internal. Amen? Internal. Kaya yung nadapa, nakapulot ng 1,000, blessing, pwede na rin. Yung nadapa at nabagok yung ulo, blessing. Kasi yung blessing niya, hindi naman nakadepende sa panlabas. Ang blessing niya, panloob. Alam niya kung sino siya, anak siya ng Diyos. Kahit ano pang mangyari sa kanya, anak siya ng Diyos, isang araw pupunta siya sa langit. That is a state of blessedness. And all the favor of God is towards you. Hallelujah. Kaya nung nagturo si Jesus, blessing is not internal. It is actually internal, not external state of well-being. And sometimes, listen to this, sometimes, those who are most blessed are those who seem to have very little. Hindi madalas, minsan, ang totoong pinagpala, siya na may kukunti lang. Hallelujah! Kasi kahit kukunti ang pera mo, kontento ka sapagkat ang Diyos ay nasa sayo. Yung babaeng balong, naghulog. Kumpara doon sa nagpakalansing ng napakaraming pera, sabi na, sino pinagpala sa dalawa? Yung nagbigay ng dadalawang kusing na lang. Talaga buong puso ang kanyang pagbibigay at iyon ang blessedness. Iyon ang generosity. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ay, hindi pala. Sorry, let me correct my statement. What the Bible is saying us. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Can you look for that verse? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pero yung tumatanggap,
mapalad din. Pero mas, ang turo ng Biblia, mas mapalad yung nagbibigay. Why is it? Why is it? Yung nakatanggap, mapalad. Bakit tumanggap siya ng material na bagay? Ano ba yung ibinibigay, mga kapatid? Madalas naman kasi talaga, material yon. So the context will tell us that material things. Si Lord lang naman ang nagbibigay ng Espiritu. Pwede ba tayong magbigay ng spiritual? Prayer siguro, Pastor. Maybe prayer is what? Yung tumanggap, mapalad kasi tumanggap siya ng material. Yung nagbigay, bakit mas mapalad siya? He is more in the state of blessedness. Why? Because it is internal. Sa loob. Pag nagbigay ka, ano meron ka? You are a generous person. Alin ang totoong blessing? Yung generosity o yung natanggap mong material? Generosity is the real blessing. Kaya mas mapalad. Hallelujah! Hindi material yun. Pag nagbigay ka, material yung ibinibigay mo. Pero yung puso mo, bless na bless. Sapagkat generosity yun. At yun ang hindi mananakaw ninuman sa iyo. Tama si Jesus Christ. Blessedness is internal. Panloob. Kaya mas mapalad. O anong gusto nyo? Tumanggap o maging generous? Pareho, Pastor. Pareho. Kaya lang yung tumanggap, listen to this, yung tumanggap, hindi siya more blessed kung hindi rin siya magbibigay galing sa kanyang tinanggap. Hallelujah. The blessing of God, spiritually, pero sa material talagang nandoon na eh. Kaya sabi ni Lord, pinagpala ng Diyos yung mga ibon. Alam niyo ba sa Bible, nung create ni Lord yung creation, napansin ko doon, sabi ko, pinagpala ni Lord, first day, second day, third day, hindi naman niya pinagpala yung buwan, yung araw. Hindi niya pinagpala yung mga material na walang buhay. Pagdating dun sa mga hayop, if you will going to check your Bible, sabi ni Lord, pinagpala niya yung mga buhay. Ibon, hayop, gumagapang, lumalangoy, pinagpala niya. Sabi niya, go, multiply, magpakarami kayo. Kasi ang gusto ng Lord, we are under the state of blessedness. Kaso nagkasala ang tao. Ganun pa man, andiyan na yung blessedness na yan ng tao. Kaya pasalamat ang tao sapagkat kahit makasalanan siya, mabuti ang Diyos sa kanya kung makain siya. Sa panahon pa ni Adan, inilagay na ni Lord yan, na yung mga taong mabubuhay dun sa dulo, kakain, may blessing. Sapagkat sabi ni Lord, magpakarami kayo. Bless ni Lord, so that the blessing will continue to bless others too. Kaya hanggang sa panahon natin, mga kapatid, kumakain tayo, it is because He instituted blessing in these systems of this earth. Kaya kung ano man natatanggap na ano man meron tayo, it is all of God. Damit mo, rilo mo, kinain mo kanina, minabuti ng Diyos na matanggap natin yun sapagkat gusto ng Diyos pagpalain tayo. Ngayong Kristiyano na tayo, mas nauunawaan natin, Lord, salamat. Amen. It is really an internal. At yun nga sabi ko sa inyo, minsan, kung sino pa yung walang-wala, ayun pa yung pinaka-bless. Kaya sabi ni Lord doon sa kanyang aral, Mateo chapter 5, verse 3, verse 11, isa-isahin natin, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Let's read it all together. Mapalad ang mapagpakumbabang loob sapagkat kanila
ang kaharian ng langit. Internal, loob. Hindi yung may magandang damit. Hindi sinabi mapalad na may magandang damit. Mapasok siya sa kaharian ng langit. Number 4, mapalad ang mga naghahapis sabagat sila'y aaliwin. Mapalad ang mga maaamo sabagat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang mga nagugutom at nangangauhaw sa katuwiran sabagat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin. Amen. Sabagat sila'y kahahabagan din. Mapalad ang mga may malinis na puso. Sabagat makikita nila ang Diyos. Verse 9, mapalad ang mga mapagpayapa, sabagat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Verse 10, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran. Kasama po yun sa blessedness natin If we are in the state of blessedness, we will be persecuted because of Christ. Kasama yan na tayo ay pinagpala. Dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama, na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Guys, this is the true blessedness. And God elevated us in this kind of a state in order to be blessed. That is the specific. Amen. So, after the specific lesson, alam na natin kung ano ang blessing. Hallelujah. Number 2, the state of blessedness source. Sinong pinanggalingan ito? Of course, si Lord. No? Sabi ng isang kawikaan, unless God is blessed without us, we could never be blessed in Him. Sinong gustong itagalog ito? Yung magaling. Tagalog nyo nga, unless God is blessed, without us, we could never be blessed in Him. The source of blessing is God. Malibang ang Diyos ay pinagpala kahit wala tayo. Ulitin natin. Maliban ang Diyos. Kung hindi, sa palagay natin, kung hindi pinagpala ang Diyos, kahit wala tayo, kailan may hindi tayo pagpapalaing kasama niya. Ulitin natin. Malibang pinagpala ang Diyos, kahit wala tayo, kailan may hindi tayo pagpapalaing kasama niya. Anong ibig sabihin? Let's go back to our verse, Ephesians chapter 1. Anong slide yon? Yung intro to topic, slide number 6. Ang Diyos, according to our Ephesians verse 3, take a look guys. Ano ang sabi dito? Slide number 6. Ayan. Ayan yung King James. Anong sabi? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Ito yung basis kung bakit sinasabi natin sa bawat isa, stay blessed. Kasi we are really blessed. Ephesians 1 verse 3 will tell us. But who is the source of the blessing? Who is the source of our state of blessedness? It is God Himself. Kapagkat hindi tayo pagpapalain kasama ang Diyos kung hindi siya pinagpala una sa lahat. Amen? Hindi nyo ba alam na ang Diyos ay pinagpala din? Kaya yung Tagalog natin medyo may, i-correct ko, no? May kulang. Kasi sa Tagalog natin, purihin natin ang Diyos at Ama. Purihin na ang ginamit. Pero the King James Version will tell us that, ano ang sabi ng King James Version? Blessed be the God
and Father of our Lord Jesus Christ. It is start with God as blessed. Si God natin is blessed. Kasi nga naman, hindi tayo mabibless kung in the first place, hindi siya blessed. And our God is blessed even without His creation. Kahit wala ang buwan, ang araw, mga planeta, tayong tao, ang mundo, God remain blessed. Amen. Oh, sinasabi natin, there is no shadow of turning, you are so great. This is a new one. God is blessed. Hindi niya kailangan ang greediness. Hindi niya kailangan ang satisfaction. Bakit? Because in Himself, He is complete. Kaya hindi mag-aamot ang Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, hindi madamot ang Diyos. Bakit? Sapagkat kahit wala ka, ang Diyos, blessed. Kaya yung salitang purihin natin ng Diyos, something, if I will going to correct that, siguro ang ilalagay natin, mula sa pinagpalang Diyos. Pinagpala niya tayo. Kasi if you will going to study the verb, yung blessed be to God is the same as blessed us with all spiritual blessing. Pareho po yung salitang yun sa Griego. Then therefore, the blessing is ascribed to God first. The source of our blessing is God, and God has blessed us because He Himself is blessed. And the blessing of God is complete even without us. Pastor, di ba sabi, bless the Lord, O my soul, let us worship the Lord. God is becoming complete when we worship Him. No! Kahit wala ka, wala pananambahan mo, wala paglilingkod mo, kahit wala yung tithes mo, bless the Lord for your information. And that is the very reason why we are also blessed in Him. Because God is blessed. Eh bakit inaatasan tayong bless the Lord, oh my soul? How do you bless the Lord pala? By obedience. By giving your tithes, your offering. You follow the Lord. By worshiping Him. That is the way we bless the Lord, oh my soul. Eh kung hindi ka naman pala, Lord, makukumpleto kasi kumpleto ka na, bakit you allow us to worship you? You ask for worship. You ask for service. Why? For your good. It is for our good, people. Ang mga paglilingkod natin sa Diyos, hindi para sa Kanya. Kasi God is blessed from the very beginning. He don't need your contribution. But He asks you to serve Him. He asks you to worship Him. He asks you to give your tithes to Him for your good. Everything is for our good. That's why if you neglect ministry for God, you are neglecting something good for you. Pag lumiban kayo sa pagsamba, lumiliban kayo sa isang magandang bagay na darating sa buhay ninyo. Pag pinagkaitan niyo si Lord ng inyong ikapo, pinagkakaitan ninyo natin ang ating sarili ng isang magandang bagay na dapat dumating sa atin dahil sa ating pagsunod. Kung nakalimutan mo umattend ng prayer meeting, umattend ng D-group, nakakalimutan mong pagpalain ka ng Panginoon sa iba pang mga larangan. Dito sumisemplang ang mga Kristiyano. Akala nila walang pakinabang ang mga paglilingkod sa Diyos. Lahat ng paglapit natin sa Diyos for our own good. Hindi kailangan niya ng Diyos because He is blessed. However, being a blessed God, we are also blessed. It is just like a magnet. And we are an iron. Pag lumapit ang iron sa magnet, anong nangyayari? Dumidikit. Ganon tayo kadikit kay Lord. Pagtanggal natin doon sa magnet, anong nangyayari doon sa iron? Pag nakadikit sa ibang iron din. Anong nangyayari doon sa iron? Have you observed that? Yung bakal na nadikit sa magnet, nang matagal, naglilingkod kasi kay Lord. Sumasama sa mga gawain, andun si Lord.
Sumasama sa prayer meeting, andun si Lord, nakadikit kay Lord. Paglilingkod kay Lord. Hindi lang pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos, paglilingkod, yun ang kahulugan ng pagsamba sa Diyos. Hindi lang yung pagtaas ng kamay. Kala nyo, pagtaas lang ng kamay dito sa iglesia? No. Pinapangunahan tayo ng leader, yun ang pagsamba. Hindi. Sumama kayo sa gawain, nagpagamit kayo kay Lord, pagsamba ang tawag doon. Pagka nakadikit ka kay Lord, pagka humiwalay ka, bakal ka, you will going to attract every metal besides you because you yourselves are becoming a little magnet. Hindi nakakahawa, nag-a-attract. Subukan nyo, idikit ang isang bakal sa magnet. Tanggalin nyo yung bakal na yon, idikit mo sa thumbtacks, idikit ang thumbtacks doon sa bakal. Yung bakal hindi naman magnet. Anong nangyari? Bakit parang naging magnet na rin yung bakal? Kasi dumikit sa totoong magnet. Am I correct in my observation, guys? Na-observe nyo ba yun? Taas ang kamay. Yung nakaka-observe na yung bakal, pag dinikit sa magnet, pag hiniwalay mo yung magnet, napadikit doon sa ibang mga material, mga metal na bagay, dumidikit siya doon sa. It is true. That is what happened to our lives, people. We attract blessing because we serve God. That is the very purpose. Hindi kailangan yun ng Diyos sapagkat He is fully blessed, but He is allowing us to come to Him for our good. So that when we are apart from Him, or for example, we are on our business, on our office, tell you, you will attract favor. Because you are being held in the state of blessedness because of God. Pero totoong paglilingkod, siyempre, hindi yung paimbabaw. Mag-a-attract ka ng pagpapala. Amen? That is because of the source. That the Lord is a blessed God. Let me prove it more. Let me prove it more. First Timothy chapter, slide number 24. Nakalimutan siguro nung nagsalin ng Biblia, yung MBB, na tama yung King James. Si God bless, yun ang simula. And He bless us with all spiritual blessing because God is blessed. Yun ang tama dyan. Hindi yung purihin natin ang Diyos. Hindi. Purihin ang Diyos, no. God is blessed. Nakalimutan siguro niya na may 1 Timothy chapter 1 verse 11. Ano ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 11? According to the glorious, this is King James also, according to the glorious gospel of the, is God blessed? Hindi niya ito nakita. Kaya hindi niya naisalin na pinagpalang Diyos at pinagpala din tayo. Another one, 1 Timothy, dalawa lang po ito. 1 Timothy chapter 6 verse 15. Which in His times He shall show who is the blessed and only potentate, the King of Kings and the Lord of Lords. God is blessed, the King of Kings and Lord of Lords. He is blessed. Hallelujah. Our God is blessed, that's why we are blessed also. That is our assurance, people. If we obey Him, we are also blessed. Mary obeyed God. That's why the angel, blessed art thou among women. Hallelujah. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. O bakit blessed si Mary? He obeys God. Obedience is the stipulation of blessing. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. So bless the Lord yung creation, as I was saying a while ago. Kaya tama yung ating direksyon, mga kapatid, hindi tayo nagbibless ng mga bagay kasi si Lord, hindi naman niya binibless ang mga material na mga bagay. But He blesses life. And afterwards, in day 6, nakita ko na naman yung bless. Sabi ni Lord, ginawa niya ang tao and He blesses them. So, mga buhay na bagay ang binibless.
Kaya kung nakakita kayo ng hayop, aso, dinadala doon sa simbahan at binibless ng pare, pwede na rin. Pwede na rin. Kasi si Lord bless yung mga hayop. Yun lang ang bless ni Lord sa Bible. Mayroon pa palang isang bless ni Lord. Alam niyo kung ano? And on the seventh day, He rested. And He blessed. He blesses the seventh day, the Sabbath. That is the only thing without life that He blesses. But you know, Sabbath is life actually. You know, sa tingin natin walang buhay, pero Sabbath is life. Kasi doon nagpahinga ang Diyos. When we reach heaven, that is our Sabbath. Buhay yun. Kaya hindi nakapagtataka. Pero sa tingin natin, parang hindi buhay. Bakit pinagpala mo ang ika-anim na araw, Lord? Ika-7 araw nga ba yan? On the seventh day, kasi sa Hudyo po kasi ang simula ng kanilang araw ay linggo. Kaya yung kalendaryo natin, nagsisimula ang unang araw, linggo. Natatapos ng Sabado. So He blesses also the Sabbath. There is a great significance about it. Pero as you can see, ang binibless ni Lord yung hayop, mga living things, at saka ang tao. Kaya pag may bago kayong sasakyan, huwag nyo ipapabless sa akin. Hindi tayo nagbibless ng sasakyan. Binibless natin yung may-ari ng sasakyan. Amen. Hindi tayo nagbibless ng bahay. Kasi yung bahay walang kwenta. Ibinibless natin yung tao na makakilala sa Panginoon. Kasi yung tao ang importante na makakilala sa Panginoon na ninirahan doon. Kasi kahit anong blessing mo sa bahay, kung demonyo yung nakatira, anong silbi ng blessing sa bahay? Wala naman. Nagiging blessing ang bahay sapagkat may Kristiyanong nakatira. Italaga muna yung tao natitira doon kay Lord. Siya muna ang mabless so that the house will be blessed. By the way, the one who blesses, of course, should be have the spiritual ascendancy or moral ascendance. Si Lord, definitely, when He blesses the animals, when He blesses human, talagang Diyos siya. Si Melchizedek, when he blesses Abraham, talagang si Melchizedek talagang righteous. So, I don't know, yung iba na nagbibless ko ng kung ano-ano, tingnan natin yung buhay nila kung tama. Kasi walang kwenta ang pagpapala na yan kung hindi naman tama ang buhay na nagpapala sa iba. Sana tayo mga kapatid, sa number 2 tayo sa source. So God is the source. We thank the Lord for it. That's why doon sa context natin sa Ephesians chapter 1, makikita natin dito, magsimula na sa verse 19 ito, kung slide number 21 guys, go back to our point number 2, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, referring now to God. No, pinili tayo, binigyan tayo ng Holy Spirit, iniligtas tayo. Tapos, nag-shift si Paul sa kanyang topic patungo sa Diyos, who is the source of the blessedness. So, that is 19 to 23. Kung babasahin nyo, makikita natin dyan yung tungkol sa Diyos sa kanyang kapangyarihan at kung sino siya. Okay, dito tayo sa pang-last. Another outline for why state of blessedness. Let's take a look at the stipulation. Anong ibig sabihin ng stipulation? It is a condition or requirement that is specified or demanded as part of the agreement. So the blessedness of Christian depends on the agreement. Amen? Depends on the agreement. Kasi yung blessedness ng tao nung araw, kahit walang agreement, nabibless ang tao sa mga material na bagay. Kahit walang agreement. Kaya ang sabi ng Matthew, referring to all people, ang Diyos kasi sobrang bait. Kaya kahit hindi mananampalataya, umuulan din sa kanila. Yun po yun. Pero this time, gusto ni Lord yung spiritual with an agreement. Kaya mayroong tinatawag na covenant. Sa pamamagitan, nagsimula kay Abraham hanggang sa New Testament. That's why people, we need to follow the agreement between God. Nakipag-agree tayo sa Diyos. Amen? Don't you know that, na may covenant tayo kay Lord? Nakipag-agree tayo. It is a conditional requirement that is specified or demanded as part of an agreement. That is what we mean of stipulation. Halimbawa, example, they donated their collection of prints with a stipulation that
they never be publicly exhibited. So yun yung kondisyon. Ano ang kondisyon sa state of blessedness? Definitely, kung babasahin natin ang mga talata, na nagsimula na po tayo kasi doon sa baba, nung inaral natin yung source, ito po ay nasa kalagitnaan. Yung po kasing specific, nasa verse 4 hanggang verse 18. Ngayon, ay verse 14. Ngayon, yung stipulation ay nasa verse 15 hanggang sa mga sumusunod. Tingnan ninyo ano ay mga kondisyon, mga kapatid. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig. What is the first condition? You have to believe. For you to receive or to benefit maximum fully or maximize the benefit of being blessed, manalig, no? Kaya nga mula nang babalitaan ko tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig, umibig sa kapwa, mga kapatid, umibig sa Diyos. Ito ang mga kondisyones, ito ang stipulation na inilalatag ng Panginoon ayon sa konteksto ng ating pinag-aaralan. At sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat, thanksgiving. Amen? Para manatili tayong blessed, umibig, manalig, at pasalamat. That's why Paul says, in everything, give thanks. In everything. Nadapa ka, nakapulot ka ng 1,000. Salamat, Lord. Nadapa ka, nabago ka, dumugo ang ulo mo. Salamat, Lord. Hallelujah. Pasasalamat sa Diyos. Para sa inyo na upang hindi ko makalimutang ipanalangin, prayer. You want to remain in the state of blessedness, pray. Ano sabi ni Lord? Para huwag kayong mahulog sa tukso, manalangin kayo. Panalangin yung susi. Huwag mahulog sa tukso. Kasi pag nahulog ka sa tukso, ano pang blessedness ang matatamo mo sa Kanya? So there are stipulation, there are conditions na tinatawag. Pananalig, pag-ibig, pasasalamat, pananalangin. Ano pa? Verse 17, idinadalain ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Spirit, the Holy Spirit, is part of the condition that we need to maintain. Kailangan mag-rely tayo sa Holy Spirit, but at the same time, wisdom. To maintain the state of blessedness, wisdom, mga kapatid, manalangin tayo ng karunungan. Sapagat dito tayo, napaglalalangan ni Satanas, napagnanakawan ni Satanas, at nadadaya ni Satanas. That instead of receiving the fullness of God's blessedness, we fall short of it because we are not applying it to wisdom. Kaya sabi ng Lord, maging tuso kayo katulad, o maging maamo kayo katulad ng kalapati, pero maging matalino naman kayo katulad ng ahas. Kasi kung walang katalinuhan sa buhay na ito, sa pagiging Kristiyano, wala. Talo tayo, mga kapatid. Mapaglalalangan tayo ng kaaway. Sabi ko nga sa inyo nung kanina lang, hindi pala nakaraan. Sometimes we need to decide regarding sa our loved ones. Amen. Especially parents. Kung kailangan ituwid. Kung kailangan maging mabagsik. Kung yun ang karunungan kailangan para maituwid ang ating mga anak. Kasi kung matatakot ka, wala mag-aalaga sa iyo pagtanda mo, pag pinagalitan mo ang iyong mga anak, ikaw rin ang kawawa. You will not receive the full blessings, the full blessedness that God is offering. Because there is a stipulation, may condition. Ipinapanalangin ni Pablo na pagkalooban tayo ng karunungan. Huwag mong konsintihin ang iyong mga anak. Pagsabihan mo, yun ang karunungan na tama. Huwag mong konsintihin ang iyong kapatid. Pagsabihan mo, magalit man sila sa iyo. Kung yun ang tama. Minsan ayaw nating tumakas sa tama sapagkat natatakot tayo. Baka bumalik sa atin. Isipin nyo, kayo'y nasa kamay ng Diyos. Sa panahon ngayon, laganap ang kasamaan. Laganap ang kasamaan. Ang ating mga kabataan ay nahahawa sa kung anong-anong karumal-dumal na mga bagay sa sanlibutan. Naririyan ka. Have wisdom so that your family will be in the state of blessedness. And without which we are being
prayed by the devil. Na paglalalangan tayo ng Diyos. Another one, verse 18, naway liwanagin ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa. To maintain the state of blessedness, we need to have hope. Manatili tayong umaasa na babalik ang Panginoon. So ulitin natin mga kapatid, hallelujah. These are the condition, manalig ka sa Diyos, umibig ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos. Ano pa? Tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos, mamuhay ka ayon sa Espiritu, at tanggapin mo ang karunungan ng Panginoon. Hindi ko mo Kristiyano ka na okay na. Hindi po. Kaya si Pablo sabi niya, kayo ay pinili, kayo ay chosen, kayo ay elected, kayo ay forgiven, kayo ay saved, kayo ay adopted. The Holy Spirit is in you. Wala na bang sinabi si Pablo after that? Kompleto ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Meron. Hindi mo pinili ka. Hindi ko mo save ka na. Hindi ko mo may Holy Spirit ka na. Wala ka nang gagawin. Paul prayed for the Ephesians. Let me repeat. Manalig ka ng tuluyan, tuloy-tuloy. Umibig ka sa Diyos sa paglilingkod mo. Magpasalamat. Amen. Imanalangin. Ano pa? Mamuhay ayon sa Espiritu at magkaroon ng karunungan mula sa Kanya. Tapos magkaroon ng pag-asa. Isa pang kadahilanan. In closing, guys, obedience matters to all these things. Kasi kung ikaw ay nananalig, kung ikaw ay may pag-ibig, ginagawa mo pagpapasalamat, ikaw po ay sumusunod. That's why Luke 11 verse 28, ang sabi, Jesus replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Yung mga binanggit nating stipulation, yung mga binanggit nating requirements, gagawin mo yon sapagkat you are obeying. You hear the word of God and you obey it. Let's pray. Hallelujah.